Rito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na isyong yumanig sa publiko matapos lumabas ang balitang di umano'y kumpirmado ng Korte Suprema ang paggamit ng illegal na pulburon ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga ulat na kumakalat online, may inilabas umanong desisyon ng Korte Suprema na nagpapatunay sa aligasyon ng paggamit ng pulburon ng Pangulo. Ngunit sa aming pagsusuri, walang opisyal na dokumentong inilalathala ang kataas-taasang hukuman na nagpapatunay sa naturang akusasyon. Ayon pa sa tagapagsalita ng Korte Suprema, ang mga kumakalat na balita ay walang basihan at gawa-gawa lamang. Sa kabila nito, may ilang mambabatas na nagsabing dapat imbestigahan ng naturang issue. Isa sa kanila ay isang representative na nagpapahayag ng posibilidad ng pagsasampa ng impeachment case kung mapapatunayang totoo ang mga aligasyon. Ngunit binigyang diin din niya na dapat itong nakabase sa malinaw na ebidensya at hindi lamang sa haka-haka o viral na impormasyon. Sa ngayon, nananatiling walang kumpirmasyon mula sa alinmang sangay ng gobyerno ukol sa mga akusasyon. Pinayuhan ng publiko na mag-ingat sa pagpapakalat ng peking balita at hintayin ng opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Bog ni Willie Revillame, Palacio, hindi makapaniwala. Wala na, finish na. Finish na. Finish na talaga. Wala na, ito na yung talagang, alam mo yun, talagang unti-unti na hong lumalabas ang katotohanan sa mga nangyayaring issue sa Pilipinas. At ultimong mga tao na ho ang nagpapatunay talaga. No, nagpapatunay na. Ang tanong, mukhang mauunahan pa ni Marcos na ma-impeach siya kesa magpa-drug test. No, ang katotohanan dyan, takot sila. Eto, no, may papanoorin tayo dito na isang video na kung saan ay natatakot na nga sila sa kay BP Sara Duterte at sa mga Duterte. Ito, pag-usapan din natin to. Ito pinaka viral ho ito, no, viral sa Facebook, YouTube. Etong binulgar na or matinding pasabog ni Willie Revillame mapatungkol sa mga Duterte. Alam nyo naman, eto si Willie kahit papano sa tutusin lang ito ay matulungin. Yung nga lang minsan talaga nahaharap to sa sandamakmak na issue. Kasi nga may pagka padwa, no. May pagka-attitude, alam nyo, dito naman kay Willie, kung sa tulong naman na ang usapan, hindi naman natin maitatanggi na talagang ito ay matulungin. No, ito ay talagang kung sa tulong lamang hindi natin masisilip si Willie doon. Talagang may tulong at may malasakit din to sa bayan. Yun nga lang. Ito may pagka talagang stricto lalo na sa kanyang show. So dito nga talagang pinag-usapan ng buong itong bagong mensahe or matinding pasabog ni Willie Revillame sa mga Duterte. Nga halos pinapaniwalaan or hindi makapaniwala etong Palacio. So ano nga ba ito? Siyempre nasa dulo ng video natin na yan. At dito muna tayo mapunta sa about sa impeachment na naman ni Vice President Sara Mayor talagang pinagtutulong-tulungan na ho ng ibang mga politiko para lang matupad itong impeachment na ito. Hindi nahahayaan yan at nandito nga, kaya nga kami ginigipit ngayon para hindi mailabas sa social media kasi ang ibang mainstream media ngayon ay bulag at bingi na.
So ang mainstream, ang social media na lang, especially to DDS vlogger, hindi ho kasama dito yung mga tansu vlogger. Hindi ho kasama dito yung mga yung mga ensamada vlogger. Oo, kundi kami lang ng mga DDS, especially to Banateros Brothers. Doon nalalaman ang tunay na baho or tunay na balita na mapatungkol sa ginagawang anomalya ng ating gobyerno. No, kaya palagi eto nga ay patuloy pa rin po ang panggigipit dito sa mga vlogger. At ayun nga, kamakailan lang may paghahamon na ginaganap itong mga Congress or ginagawa para sa amin. Gusto nga kaming sakalin or gusto kaming gipitin ng mga tuwadcom. Hindi naman ho tayo papayag. Alam nyo, kahit na sila ang nasa kapangyarihan, ay hindi ho tayo papayag na basta-basta na lang ho tayong gipitin ng mga yan. Kasi isipin nyo na lang maigi. Kami, napakaliit naming mga tao. Yung mga malalaking tao nga, kung alipustahin nila, wagas, di ba? What if pa kami? No, what if pa sa amin? Na mga pangkaraniwang tao lamang na tunay na naghahatid ng balita. Ang hirap kasi dito sa Pilipinas, pag nagsasabi ka ng katotohanan, ginugurgur ka. Bakit ba kami kasi ginugurgur? What the gurgur is there? So tinanggal ko na pala yung sound effects na gagu ni Kong TV at pinalit natin ng parang nagigisel lang ng kapatis, di ba? So ito na, bago tayo mapunta dun sa main topic natin, panoorin ho natin itong sinabi ni Attorney Sal. Ba't nawala yung natin? What the meaning of the Ayan pala, meron na. Itong sinabi ni Attorney Sal Panelo, mapatungkol nga dito at may sa mga sa mga kumakalaban sa mga Duterte, no? Ang katotohanan diyan, umatras sila, takot sila Yan ang sabi ni Attorney Sal Panelo bago tayo mapunta dun sa sinabi ni Willie Revillame. So panoorin po muna natin ito. Pasok. Talagang dinelay ng mga lagay ng impeachment at ng gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Bakit mo kayo siyan? Kinwestiyon ni VP Sara ang proseso kasi mas naunang nakuha ng boto ang ika-4 ng impeachment complaint kumpara sa naunang 3 na 2 buwan na hindi agad inaksyonan. Attorney Salat, sinabi naman ni Batangas Representative Luistro na ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay rock solid, nothing unconstitutional, flawed, or violative of due process. What's your take on kanilang mga pahayag, Attorney Sal? Unang-una, sinasabi niya, pero ang maumpisahan niya mag-file, sinisira na. Matagal na natin sinabi nito sa programa doon, di ba? Kasi in my previous statement, many times over, I said that the goal is to destroy, siraan si Inday Sara. Siraan at tanggalin sa 2028. Kaya sinabi ko, since yan ang goal, pinailan ng impeachment. And by the mere sabi ng abogado, matagal na ho nating sinasabi yan dito. Palagay ko nakikinig to sa atin. Tama, makinig kayo rito sa amin ni Hana. Dahil si Hana, marami rin itong sinasabing nauna siya. Talaga naman, challenge niya si Presidente Marcos Jr.
Grabe, Nauna pa Catherine. sa akin to eh. Well, nagtatanong naman ako kahapon if we have a leader in this country. Anyway, Wala balikan pa sagot? natin. Wala naman po. Wala pa. It's the same thing doon sa na wala siyang sagot kung kailangan ng ano. Hindi, palagay ko sinasagot niya tayo sa kanyang mga campaign rallies eh. Oh, really? Yeah, that's the way he answers questions and challenges. Pakinggan mo guys, sinasagot tayo. Yung sinabi naman ni Representative Luis Ro na rock solid daw ang kanilang laban dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi din niya, walang unconstitutional, it's not flawed or violative of the Constitution or violative of due process, Attorney Sal. I agree na rock solid yung final nila. From the time they filed it, natunaw na ho. Pero nag-umpisa sila sa rock solid. Ngayon, hindi na rock, it's liquid. Oo. Yun. Nalik. Well, isa rin sa punto, Attorney Sal, ang kampo ni VP, ang 1-year ban dahil may nauna ng inihaing impeachment dito pero ang naipadala sa Senado ay yung 4th impeachment complaint. So, yung process is questionable. Do you see that, Attorney Sal? Diniscuss na rin natin yung kahapon, di ba? Kasi under the Constitution, merong prosedimento na pag naghain ka ng impeachment, i-refer ka agad sa Committee on Justice within 10 days. And then within 3 days from the referral to the committee naman, kailangan magbigay na sila ng recommendation sa plenary. And pag natanggap naman ng plenary, meron na rin silang they will within so many session days, meron na sila. Ang problema nga hindi ni-refer eh. Yan ang magandang question. Kasi nakalagay sa saligang batas, shall. Kumbaga, dapat na i-refer mo agad sa Committee on Justice. Yun nung tatlo na inihain, naupo. Naupo ron. Ang Nag-uubuhan na rin sa studio. i-file nila o na i-transmit ay yung pang-apat na kombinasyon ng tatlo. Kasi ang nabasa ko noon kung bakit hindi nila ma-file. Kasi yung mga kongresista nung pinag-aaralan nila yung tatlo, parang mahina. Kaya ginawa nila yung 4th complaint. Kumbaga, inayos nila. Kaya nung makita naman ng mga kongresista, okay na to. O, pirmahan na sila. Plus, kasama siyempre yung konsiderasyon. Kaya, yun ang problema. Okay. Okay, kini-question ngayon, dalawa nagki-question. Yung grupo ng mga abogado sa Mindanao at yung grupo naman ni Inday Sara. Na hindi sumunod. Kaya yun ang magiging legal issue doon. Pero, ako, gaya ng uulitin ko na naman, talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment at nang gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Kasi Alam niyo ito, maputol ko kayo. Alam niyo tong impeachment na to, kagaya nung sinasabi ko nga to, at yun din yung pinupunto rito ni Attorney Sal Panelo na alam niyo na etong impeachment kasi talagang lang to sa panggipitan nila. Oo, sa panggipitan nila to eh. So ito ay dapat papaabutin pa dapat to ng 2028. So ito yung gagawin nilang panghabla or pang-display, pang-tabon sa mga issue na kinakaharap nila. Kaso nga medyo napaaga dahil doon sa issue ng BICAM. Ito talagang totoo yan. Yan talaga yung nakita kong kutob dito na kaya napaaga ito is dahil sa BICAM. Pero ang setup talaga ng mga anti-Duterte dyan is papabutin niya ng 2028 yung about sa impeachment. Kasi isipin nyo, bakit nila tinenggan ng ilang ng halos sa nung nakaraang taon pa, di ba? Nakaraang taon pa nilang sinasabi ang about sa impeachment na yan. At talagang tawag dito, talagang
ilang buwan din nilang itinengga bago nila bago nila pinasa at tawag dito bago nila ipinasa sa Senado. Tapos ito pa pala, pwede rin na kaya nila pinapahaba to is talagang inaantay nila ang senatorial election. Kasi nga gusto nga nilang mangyari is or gamitin na naman nila etong impeachment kay VP Sara Duterte para syempre pang angat doon sa mga politiko na nasa lineup ni Marcos Jr. Ayun naman talaga dyan. Wala na tayong ibang mano dyan na yung dalawang yan. Ngayon, hindi kasi nila din akalain na itong sa BICAM ay mabubunyag sila. Hindi nila akalain na mabubunyag sila dito. Kaya ang nangyari, napilitan silang ilabas nila. Napilitan nilang ilabas agad na dapat matagal pa nga dapat yan. Oo, matagal pa nga dapat yan. So sa madaling salita, ito ay parang basta maraming purpose dito sa impeachment na to. Purpose nga dito is pang sa matinding kabulastugan ng gobyerno. Kasi hindi rin nila prepare na mabibisto yung BICAM na yun No? Tsaka ito pa, pwede rin naman na alam nilang makikita yan. Pwedeng alam nilang makikita yan, pero nakaset up na nga yung panghabla nila. Tingnan nyo ngayon, hindi na binabalita ng mainstream media yung mapatungkol sa BICAM. Hindi na nila binabalita, ultimo na lang talaga ang nagbabalita, SMNI na lang. SMNI na lang, tsaka Banateros Brothers yung nagbabalita ng about sa BICAM. Pero tingnan nyo yung ibang mainstream media, nagbabalita ba? Wala. Nga na sila ngayon, nga na. Oo. Nga ho, nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Ako, kahit ano pang basa mo dyan. Yung mga legal argumentation na lang yan. Ano na lang yan? Kung baga, yan ang tinatawag na academic polemics. Calisthenics. Ano lang ho yan. Pero ang katotohanan talagang umatras sila. Takot sila. Mhm. Talagang dapat naman sila matakot. Nagagalit ng taong bayan. Alam niyo, pag hindi ho kayo, pag hindi nyo naayos yan, yung ginawang 1.8 million plus another million na rally, madadagdagan yan. Bigyan nila ng rason yung tao para magalit. Oh, correct. Mhm. Hindi lang nakagalit na nga Lalo niyang iniinis Exactly. So sabi naman kasi Attorney Sal, kung dapat bang aksyonan agad ng Senado yung articles of impeachment na naipadala sa kanila kahit walang sesyon, ipinuto daw ng ilan. Ito yung Section 3 ng Article 11 ng Saligang Batas kung saan sinasabi dito sa 1987 Constitution Article 11 in case the verified complaint of resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito yung side ng forthwith, Attorney Sal, na marami po sa interpretation, Attorney Sal, kung paano ba daw i-implement ang forthwith. Nasa Korte Suprema yan. Kasi ang Korte Suprema, sila binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas na mag-interpret. Sila magsasabi kung anong ibig sabihin ng forthwith. Ibig sabihin ng forthwith, agad-agad. O agad. Alam mo, may yung sinasabi nila, ang interpretasyon daw ay agad. Yun ang narinig ko Sabi ng isang justice. Ang sabi, ang translation sa official wikang Pilipino ng saligang batas anong tawag doon? Ituloy na yung trial ay agad. At sagot ko agad, habang naging agad ba? Hindi pala kaagad-agad. Di ba? Iba yung ibig sabihin ng kaagad-agad. Kaya ang Korte Suprema magsasabi sa atin, ano bang ibig sabihin? Kasi kailangan i-consider mo rin yung mga kalakaran doon na bumalot doon sa pag-file. Kasi yung filing took them 3 months bago nila nabuo. At yun namang Senado, kaya nga, di ba, nirereklamo ng Senado, pambihira kayo, 3 buwan kayong delay-delay, tapos minamadali nyo kami. Siyempre, kailangan namin maganda rin.
Kaya naghahanda na raw sila ngayon. Maganda sana itanong dito kay Attorney Sal Panelo yung ano, no, na anong masasabi ni Attorney Sal Panelo dun sa mga congressman na parang minamaliit ang Korte Suprema. Kasi may ilang mga congressman po na parang binabaliwala nila ang kapangyarihan ng Supreme Court. Lagi nilang sinasabi na bakit dinaan pa doon, bakit kailangan, dapat daw hindi daw makailam ang Supreme Court dito sa impeachment, no? So eto, no, sa totoo nga lang talaga, bukod nga doon sa wala nga talagang basihan sa impeachment kay VP Sara Duterte, eto pang mga congressman ay napakabobastos. Pati ba naman Supreme Court parang ayaw nyo ng pakinggan. Grabe talaga, no? Lupit nila no? At yung kasama sa consideration ng mga justices, Attorney Sal, yung sitwasyon ngayon sa Senado. Kaya hindi nila ma-actionan agad. Kasi nga, 12 na lang natitirang senator. Kasi yung another 12 is patapos na. And dun sa 12 ay tumatakbo. Pwede rin sabihin nila yan. 12 na lang kami. Tumatakbo yung 12. Pero may legal question doon Automatic ba na mag-file ang COC ang mga senador na hindi na sila senador? Hindi ako masyadong sure dyan. Kasi ang alam ko, yung mga law... Pagkakaalam ko dyan, hindi ata No, hindi yata pwede yun, no? Yun ang pagkakaalam ko dyan, Tsaka yung about dun sa Senado, yung pagmamadali. Alam nyo kaya nagmamadali yun si Pimentel. Dalawa lang yan Unang-una, hindi siya tumatakbong senador ngayon. Pangalawa, nabayaran na din siya. Yun dalawa lang yan. Hindi siya tumatakbo. Talaga yung una, yung isa, totoo yun, na hindi naman siya tumatakbo, so wala siyang pakialam sa mga senador ngayon na tumatakbo. No? At bukod sa recess pa ang Senado na kapag nag-trial kayo nang nakareses ang Senado ay medyo para mong binali ang batas yun, di ba? Sabi ni Chis Escudero. Ewan ko dyan kay Pimentel, biglang umepal yan. Ang automatic. Yes. Pero baka yung national, hindi. Kasi di ba yung term ng senator, mag-end naman talaga ng... So dito pala tayo, no? Putulin na natin to. Dito tayo sa isang video. Ito, bagong balita lamang. Ito, panoorin ho natin, ano na naman tong report ng TV5, So, panoorin natin to. Pinamamadali na ng ilang kongresista sa Senado ang impeachment trial ni Ano Vice man? President Sara Duterte. Ang pagpapatagal daw nito hindi naaayon sa saligang batas. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kung 1987 Constitution ng pagbabasihan, binigyang diin ng mga mambabatas ang katagang forthwith proceed na malinaw. Wait lang. Bakit ka pupunta sa 1987 Constitution 2025 tayo? Sira ulo. Diba isipin nyo maigi alam ko na may ganito sa konstitusyon natin, pero kung ano yung updated na batas or nasa konstitusyon natin ngayon, yun yung susundin. Sige, simulan natin. Si Marian Enriquez. Kung 1987 Constitution ng pagbabasihan, binigyang diin ng mga mambabatas ang katagang forthwith proceed na malinaw umanong nagsasabi na hindi dapat pinatatagal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, ngayong nasa Senado na ang bola para litisin ng bise, hindi na raw dapat hintayin na matapos ang recess para umpisahan ang paglilitis. Tingnan nyo katarantaduhan ng Congress. Sira ulo no? Hindi, tingnan nyo kalokohan nitong Congress. Eto, ulitin ko hindi dapat i-impeach si VP Sara, walang katibayan or patotoo na i-impeach na karapat dapat i-impeach si VP Sara. Pero dito, magbibigay ho tayo ng komento. Anak ng teteng, umabot ng 3 months yung impeachment dyan sa Senado.
sa Congress. Tapos pagdating sa Senate na naka-recess ang Senate, bigla niyong mamadaliin. Mamadaliin nyo dahil para ano? Para saan? Unang-una kaya hindi basta-basta ang ini-impeach nyo. Hindi yan Chief Justice. Hindi yan si Corona. Pangalawang leader ng bansa natin yan. No, na dapat talaga pinag-aaralan at dapat ay talagang nasa batas or na pag-uusapan ng todo or na pagdidesisyonan ng husto yung impeachment na yan. No, hindi yung parang yung ginawa nyo. Ni yung iba hindi alam na pumirma sila. Paano ko nasabing hindi alam? Merong congressman merong congressman sa Cotabato na pumirma sa impeachment kay VP Sara Duterte. Tapos anong sabi niya? Ang sabi niya, kaya daw siya pumirma kasi gusto niyang ipagtanggol or pinagtanggol niya daw si Vice President Sara Duterte. Yun yung sabi niya doon kahit sa Facebook tingnan nyo. Kaya daw siya pumirma, congressman ng Cotabato yung kung hindi ako nagkakamali. Kaya daw siya pumirma doon kasi pinagtanggol niya daw si Vice President. Tingnan nyo. So sa madaling salita, kakamadali nyo, sa madaling salita, hindi alam ng ibang congressman kung ano talaga yung pinirmahan nila. Ang masama pa nga dito, ito ang masama pa dito Ang masama dito, yung pagpirma nila doon, hindi talaga sila yung pumirma. Alam mo yung, ang ibig ko sabihin kahit wala sila doon sa time na yon or hindi nila pinag-isipan maigi yung impeachment kay VP Sara Duterte at hindi in-explain sa kanila, basta lang, sige, isama nyo ko sa pirma kasi may pondo. Eto, ganito. Eto malamang sa malamang kasi tingnan mo parang wala sa katinuan yung congressman sa Cotabato. Isipin nyo maigi. Kaya daw siya pumirma dahil gusto niyang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte. Diba layo? Diba layo nun? So sa malamang nga dito, yung ibang mga congressman dyan, pwera dito sa Tuwadcom, yung ibang mga congressman dyan, malamang sa malamang, pinangakuan lang talaga ng pondo yan. At hindi nila masyadong inalam kung saan gagamitin yung pirma na yon at inilagda lang dun. Malamang sa malamang yun ang yun ang nangyari dyan. Kasi sino ba naman tanga yung nanggagago ba talaga yung congressman na yun? Nagbabaliw-baliwan, sasabihin niya kaya daw siya pumirma dahil pinagtanggol niya daw si Vice President Sara Duterte. So anong klaseng kagaguhan yun? Sabi doon na yung pag-uusig ay dapat... Naku, ito na naman siya. Uy, ito mukhang kalahi ito ni Raul Manuel. Ito na naman bida-bida talaga to no? Si ano bang pangalan nito? Grabe na highlights ngayon sa mga congressman, no? Dati wala namang ganito Ngayon yung highlights sa mga congressman talagang nangingibabaw. Ang tigapagtanggol ni Tambaluslus. Ang pinakamalapit dito, puro nakakatangahan, kabobohan ang sinasabi ng ibang mga congressman. Binibigyan pa po ng spotlight ng media. Ayun yung pinakamalapit doon, no? Wala na nga katulad niya si Gutierrez. Kagaya na, di ba? Nanggaling mismo yan sa bibig ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na, ikaw Gutierrez, maganda lang pakinggan ang sinasabi mo pero walang saysay. So totoo, lahat naman sila lalo yung mga Ingleserong congressman, maganda lang pakinggan pero kung ano mo yung ibig sabihin, nga bells. O katulad lang nito, yung sinasabi nitong young guns na to,
na todo epal, to bida-bida. May honip no? Naka-promotion Nakapag-promotion, no? Nasa gilid yung to, pa-simpleng kampanya to, Ay, no? Simpleng pangangampanya, nandun laki-laki nung Ako Bicol Party List sa gilid. Ang lupit. Galing yung utak nitong young guns na to, mautak, agad. So, having said that, malinaw at not subject to any interpretation, ito pong provision ng ating saligang batas. Matatandaang sumulat na rin kamakailan si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Cheese Escudero para hikayatin ng Senado na simulan na ang paglilitis. Kaya na raw sana itong simulan sa Marso. Pero si Escudero iginiit na hindi kailangan humiling ng special session sa Pangulo para madaliin ang paglilitis dahil nakareses pa ang sesyon. Bagay na tinabla ng ilang kongresista. Kung susundin natin yung mindset ng Senate na dahil naka-recess, ibig sabihin ba yun ang accountability? Uy, grabe ka naman. TV5. Tingnan mo ginawa ng TV5, no? Diba, malayo. Biglang sinom. Bastos tong TV5, biglang sinom. Sabihin ba yun ang Bug. accountability ng public officials naka-recess din whenever naka-recess ang Congress? May nakabinbin na rin ngayong petisyon sa Korte Suprema para hilingin na madaliin na ang paglilitis. Pati si VP Sara, nagpetisyon na rin na harangin ang impeachment trial.